Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media. Talaga naman na hindi nga pinalagpas ni Tambaloslos dahil hindi nga raw ito babagsak mag-isa. Matapos nga hindi prenotektahan ni Kuting ng Norte itong si Tambaloslos at talagang nagtatago na lamang, ay talagang inilaglag niya ang kanilang mga sabwatan na katiwalian kay Kuting ng Norte. Ayon pa sa linabas na statement ni Tambaloslos, may mga audio recording, may mga voice over at mga pirma pa silang pinirmahan na magkasabwat nga sila sa katiwalian sa bansang Pilipinas. Dito nga natin mapapagtanto na talagang nanggagalaiti na ang maraming netizen sa kanilang mga kasinungalingan at gawa-gawa na kwento na lamang. Ngayon nga ay maraming netizen ang nag-aabang kung paano nga ang kahihinatnan ni Tambaloslos na ito dahil talagang pilit nga na pinaghahanap ng otoridad at hindi na nga papalagpasin pa muli ang kanyang mga kaso na kailangan niyang harapin. Ngunit nagtatago na nga itong si Tambaloslos dahil alam niyang matibay ang mga ebidensya at mga pruweba laban sa kanya. Ngayon nga ay maraming netizen ang nag-aabang sa katotohanan dahil ayon nga sa mga netizen na pwede siyang pagbigyan at ipagtanggol ang kanyang mga sarili kung wala siyang kasalanan. Ngunit ngayon pa lamang ay nakikita na natin na talaga sila ang salarin, lalong-lalo na sa nawawalang mga kabataan. Mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Yung Aquino, wala namang ano na, kumbaga, centenary, natapat sa centenary ng INC doon. Tapos, yung inauguration ng Philippine Arena, pumunta doon si former President Aquino. Pero siyempre, bilang paggalang na rin dahil siya nga po yung naging, isa po yung kasalukuyang Pangulo noon, pinagbigyan na magsalita. Ngayon po, kung uulitin o mauulit sa ganitong pagkakataon bukas na ang Pangulo Marcos, masasabi sa opinion ko po na iisa ang style nila. Yan po ang magiging ano po nun. At sigurado naman po na igagalang niya po yung peace rally na gaganapin bukas. At isa pa po, yung may iano lang po ako na isang vlogger na mula time na kampanya ni dating Pangulong Duterte, pinagkakakitaan niya na. Tapos ngayon, nung wala na sa pagkapangulo si Pangulong Duterte, pinagkakitaan niya pa rin sa paraan na sinisiraan niya na ngayon. Kilala niyo naman po siguro yung nagpapakilala ang po. Talagang, opo, Huwag na lang natin siya banggitin, baka makilala pa. po, Ma'am Maharlika, si Harry Roque, si Atty. Tanelo, si yung puro mga attorney yun. Kasi, kumbaga, nagsisimula pa lang sa career niya. Alam mo kung sino nang marurunong sa nagpa-practice na ng dekadang tungkol sa batas. Kung anuhin niyo, kala mo mas marunong pa sa kanila. And yun lang po. At ang last po ay Ma'am Maharlika. Ma'am, Sure po. So, kasi nung time na yung ganun kasi hindi rin na nung sinabi ni former Duterte na yung tumatakbong presidente is lame duck president and yung bangag. Tapos, alam ko po ma'am nun, kasi follower niyo po rin ako nun na sinabi niya na gano'n, parang nagalit kayo kay Tatay Digong. Kaya nag-comment po ako doon sa ninyo. Kumbaga, nagsalita ako na ganda, pero okay lang po yun, sir. Ang importante, sama-sama tayo ngayon laban sa mambubudol.
isa rin po ako nabudol. And Yeah. for sure, yung majority po ng INC talagang masasabi ko pong nabudol din po. Yeah. Ayun po. Maraming salamat, Your Honor. Thank you. Maraming salamat. At Madam Speaker, I would like to recognize now our next Honorable Ronel. Honorable Ronel, are you there? Yeah. Ronel, you have the floor. Hello, can you hear me? Oo, Yes. narinig ka. Madam. Ayan. Yes. Maganda naka-video. Good evening po. So, Good pupunta pa evening. kayo sa rally o kung wala kayo sa Pilipinas, papupuntahin niyo ba ang mga kaibigan at mahal niyo sa buhay at bakit? Of course. Punta ka bukas. Taga saan po kayo? Taga Mindoro po, pero currently nasa Cavite. Okay. So, Luneta ang punta niyo. So, yun Bakit po. kayo pupunta sa Hi. Luneta bukas? Hello sa inyo, Miss Marlica, Prof. Ana, and Hi, Ronel. from Mindoro po ako. And working sa private sector. Meron lang akong tatlong bullet points actually. One is dun sa healthcare system. Kasi first pa sa akin yung nangyari last year. My mom was diagnosed for parang valve replacement. Tapos Okay. na madaling araw nakapila na kami sa Malasakit Center para humingi ng tulong. Tapos malalaman namin na unutilized pala yung PhilHealth. Ganun kahirap yung sitwasyon sa Malasakit Center. Ang daming seniors na overnight pumipila para lang makahingi ng tulong. Tapos yung PhilHealth malalaman natin na hindi pala ni-utilize ng maayos yung funds nila. Sobrang Binabalik ang pondo, binabalik. Yeah. Samantalang walang case rate para sa unfair valve talaga. replacement. Sobrang Sa heart operation, walang binibigay. So, correct. Sobrang inefficient nung what could we expect? Inefficient na yung administration. Ano yung asahan natin dun sa mga downstream lines niya, di ba? Tapos, second bullet point is yung AKAP. Ito ginagawa ko. Ay, sorry. Super unfair na AKAP na, di ba, why would you tax someone who is hardworking tapos bibigay natin dun sa people na can work but refuses to, di ba? kung makakarating po, no? Dahil ang balita natin, yun binubulsa lang ng mga politiko yan. Oo. Yun pa, even sa taon namin, ganun yung nangyayari. Yung mga AX, kinakat nila, pero yung sa pirmahan, kompleto yung amount. Yung mga ganun. Tapos, even the simple, kasi mahilig akong mag-travel, usually domestic. Yung recent trip ko was in Mindanao. I plan to visit yung Marawi City sana. Nasa Camiguin ako that time. Tapos I had an interview with a local. Sabi nila, after Duterte daw, yung mga kapatid natin sa bundok, nagbababaan na ulit. So, that's the reason why hindi ko rin na-complete yung trip kasi medyo may issue dun sa security. Even yung mga ganong issue, alam mo yun, yung affected yung, hindi naman kami related sa government, simple lang kami na nag-work, nag-unwind minsan, pero affected na kami ng kabulastugan ng government ngayon. Yung mga ganong issues po. Tapos, by the way, sa mga taga Cavite, punta kami tomorrow. Meron pa kaming limited slots na available sa car. Lahat ng gustong sumabay, message me. Tomorrow morning, 8 a.m. tayo alis. Saan kayo magmi-meeting? Kahit sa General Trias na lang na City Hall sa tapat. Wow. Pwede na. Aming salamat, Your Honor. Kaya ako doon 8 a.m. tomorrow. Saan po kayo sa Mindoro? Sa Bulalakaw po. Bulalakaw. Oo, yes. Opo. Maraming salamat po at talagang nainggit po ako makakarating kayo. Ako talaga gusto ko makarating. Pero alam mo naman yung mga tuwad committee, pina-arresto ako kaya hindi ako makakarating. Dito na lang kami sa internet na masasama. Ha? Bukas meron kami on solidarity. Yes, maraming salamat. We will be there with you. Okay? Maraming salamat. Ay, na-comfortable. Okay? And syempre, mga kaibigan, we have special guest. Miss Sandali. Cathy is in the house. Nandiyan ba si Cathy? Wala. Hindi. Ano muna, inaayos daw yung mic. Sabi ng ating tech kasi. Okay.
Bago Oo, natin si Kati ah, Pinag, tawag muna tayo kay Netizen Mike FW. yes. Mhm. Hello, everyone. Hello, Hi, saan Good po evening kayo? po. Yeah, Your Netizen Mike. Honor. for Ana Malindog. I've been following you guys ever since the world began. Where So, are you broadcasting from, Netizen Mike FW? yep. I just have to say some pieces of my mind here. Affected din ako sa mga nangyayari dyan sa Pinas. Bagamat I'm out of the country, apektado ako kasi I think that was last year. Last year, my father died. Was that last year? No, the other year. The other year, my father died. So, gasto namin talaga buong pamilya. Gasto namin yung ano. So, I don't know how much the government provided for my father's hospital expenses. I did not dare or I did not care to find out. But lately, this time it's my mom. November, we discovered we need to bring her to the hospital. So December, pinaoperahan namin siya. Ayan, nagkagasto-gasto na naman kami. So majority of our financial expenses really come from us. So I'm trying to ask myself, ano bang pwedeng maiawas para sa gobyerno? Kasi to be honest, my mom was yung nagtitinda lang sa kalye-kalye. So basically, nagbabayad siya ng mga contribution niya sa gobyerno pero konti-konti lang 'yon. So mula nung June, hindi na siya tumatanggap ng pension and the reason was hindi daw kasi na-update yung record niya mula nung namatay ang father ko. So I was telling my mom, "Huwag kang mag-alala, mama. Ako nang magpapasweldo sa'yo kung hindi ka bibigyan ng gobyerno ng pension." So until today, I'm trying to support my mom. So she's already in a third stage cancer for thyroid. So we were advised by the doctor na mag-undergo siya ng radiation, I think next week. And hopefully na okay ang process ng kanyang medical operation. Kasi katatapos lang operation na and then she will undergo radiation. So I'm not expecting that much. So all I'm thinking is I wish na malagpasan namin ito na miyembro ng pamilya. Ako rin lang naman ang inaasahan ng pamilya namin kasi wala namang kakayahan yung mga kapatid ko sa Pilipinas na mag-provide ng financial aid para sa nangyayari sa pamilya namin. So basically, it's coming from me yung mga resources, financially speaking. So, yun lang ko, yung PhilHealth na yan. Ano bang nangyayari pala sa PhilHealth na yan? I remember during PRRD's time na mayroong increase ng contribution from OFWs yata yun. And then a lot of people really reacted negatively. And then okay naman pinalabasan pagkatapos nun. So hindi yata natuloy yung plano na magbabayad ang mga OFW na mas malaking amount uwi nila dyan sa Pilipinas. So I don't know what the future holds for us, especially that our political atmosphere seems to be, rocky. So what's gonna happen 2025? That's a big question mark for me. Lalo na may plano akong mag-retire anytime soon, I've been working here in the United States for 15 years. Maybe I'm just waiting for 5 more years and then I will retire by God's grace. Pero yung mga plano ko parang based on what's going on, parang gusto kong baguhin yung plano ko na. Katulad ng sinasabi ng mga kasama natin kanina, na balak natin sanang mag-retire dyan sa Pinas, it looks like it's not gonna happen. Somewhere, somehow, we have to change our plan. But still, our heart is right there. Dyan sa kung saan tayo pinanganak, sa lupain nating minumutya. Diba? So,
Yan lang po. And thank you for giving me a space, a few minutes. Hello, Maharlika. Hi, Mike. Nako, si Mike, Following you all ano, over. Nag-drive ako. Oo. Napakinggan ko yung mga vlog mo. Nagpuputang ina ka. Oo. Oo. Nako, Netizen speaker. Mike, saan ka? Nasa Amerika ka rin ba? Yes po, attorney sa Maryland. I'm based Alam in mo, Maryland. Mr. busy. Chair and Madam Chair, si Your Honor, si Mike, ay talagang matagal na yan. Parang vlogger din siya, magaling magsulat yan. Oo. Mas talas at matalino, mapagmahal sa bayan. Kaya naman, thank you so much, Mike. At Thank you so much. ngayon sa ating Unfortunately, ang trabaho ko po dito sa Amerika, nagbubura ng mga bobo. that's nice. Mike, thank you. I hope to see you. Mike, Alright, just to thank let you know, may covered na case rate ang radiology for oncology, no? Dahil tayo nagsulong ng universal healthcare. So lalo na senior citizen ang mami mo, she's entitled to that reduction in the cost of radiology. Okay? Sabihin niyo yan dahil lahat ng Alright. senior citizen ay Thank you. members ng PhilHealth. Hindi ko na lang alam dahil hindi tinanggal nga ang pondo ng PhilHealth kung meron pang sapat na pondong matitira para dun sa case rate for radiation. Okay? Maraming salamat. Maraming salamat. Hindi pa ata ready si Cathy Binag, so we will call on sino ba ang Hindi, dalawa na lang kasi ang nasa natin, si Cathy at saka si Bea. Pero ang problema, hindi naman problema. Ang lang is kailangan lang ayusin yung mic. So please ayusin niyo yung mic, tapos para makapasok na kayo So, sa dalawang Your Honors na lang ang natitira. si Ronnie A. Wala na Para si Ronnie A. maka-edit naman ang Wala na alindog si ko dahil Bernice maya-maya Bethel. mix program kami. Wala na rin si Jenny. wala na siguro bukas. Wala na. Wala na. What do you mean? Wala nang wala na Meron daw. kasi after Cathy Binag, Ronnie A., Bernice Bethel, Via at si Jenny. Wala na sila? Wala na ata. Hindi. Ako, Tech, sinong naka-line up ngayon kung meron? Para alam natin. Si Cathy. So, pwede bang ipasok na si Cathy? Pwede ba namin i-recognize na si Cathy? Si Your Honor Cathy? Kasi wala nang ibang mag-uusap na lang tayo para mga puro-puro natin, huling diskusyon para bukas. No? Ang sabi kasi ng tech natin, mga Mr. Chair and Madam Chair, is hindi daw ma-add si Cathy, kasi yung kanyang mic. Ito yung advice, Cathy, if you're hearing us, please try to rejoin StreamYard and allow StreamYard to use your mic. Yun yung sabi. Ng ating technicals. Kasi may nag-manage ng tech. Si Jenny, Your Honor Jenny, nandito ngayon. Cathy, andito si Jenny. Jenny, Yes. Your Honor. Go ahead, Your Honor. Ayan, si Can Your you hear Honor. me? Good morning. Yes, we can hear you. Good Honor. morning, Jenny. Sorry, may problema. Kasi pag nasa Zoom ka, I can hear you. Pero pagdating sa, anyway, StreamYard. Hello, good morning. Mother D, where are gising you ka from? pa. Okay, Yes, so happy. Jenny, Una-una, I'm from The USA. US. Arizona. Second, Arizona. I am a dual. Yes. Third, Mother D, I wish I was there with you today because I really want to meet Attorney Vic Yes, personally. mamaya Pero na yan. alam niyo naman, I messaged you. Medyo late tayo nag-book. Thanks, Okay, Jen. bibili sa attorney po. Attorney, nandun kayo. I'm so happy. Okay. Go Bagong ahead. kahapon po, ang sabi niyo po, kapusta ang bagong Pilipinas? Ang sabi ko, ito na ngayon ang bagong binaboy na Pilipinas. Tama po yan. Okay, ang pamilya ko ay hindi makakapunta for economic and practical reasons. One family is in Muntinlupa, the other one is in Pampanga. So, mahalang pamasahe, gasolina, traffic, and all. And they might as well work and take care of their kids kasi ang iba sa kanila ay work from home na, no pay, no work. So, might as well to work na lang instead. Pero sila ay nasasaktan sa mga nangyayari. Tulad namin dito, masakit din sa amin.
lahat naman siguro ng buong Pilipino sa buong mundo nasasaktan sa nangyayari dyan. Dahil sa konti naming padala, hindi na siya enough anymore. Tulad na sinabi ni Mother Dina, ang $100 ay kailangan mo ng dagdagan ng $150 kasi kulang. Gusto mong tumulong ng more, but you have also responsibilities here. Bayad ng bahay, kuryente, at pagkain din naman namin. So it's really, really hard. Akala nila pag mataas ang forex is maayos. Ako natasasaktan ako pag maabot na ng $60 pesos per dollar. Kasi sabi ko, ang taas na naman. Lalo na naman tumataas yung mga bilihin dyan. Hindi naman yung taasan mo nga yung forex mo, pero ano naman mabibili mo? Ganun pa rin, di ba? And I'm looking forward sana si Attorney Vic kung siya manalo sana. I want his platform sana. You mentioned about magkaroon sana ng parehong rates between provincial rates and Metro Manila rates because they all have the same lifestyle regardless. Isa lang naman din ang presyo ng burger, isa rin din presyo ng kamatis, sibuyas, bawang. So bakit mas mababa ang sweldo ng nasa probinsya ka? Like the way, like, you know, I mean, you've been working so hard pero hindi tumataas ang mga sweldo ng mga tao dyan, which is so devastating. No wonder people are leaving also. Naswerte lang ako, nakarating lang ako dito for another reason then. However, we are all devastated for what's happening there. Attorney, you mentioned about healthcare. You mentioned about universal healthcare. I wanted to send you a voice message sana, pero wala kasi kayong messenger. I think the Harry Roque is not working, and I sent you an email, the social social@harryroque.com. I'm not sure if that's working also because I wanted to send you a voice message, and I also sent you a message also, Mother D. I'm sending you my cell phone now. Sige, sir. Nag-message ka sa akin, Jen? I did, Mother. I know you were too busy. Sinubukan ko si Maharlika at si Bol Jaquera. It was a voice message because gusto ko sundutan sana about you were talking about the Medicaid. But anyway, sana meron tayo doon. I'm talking about the Medicaid and Medicare sa healthcare sana natin sa Pilipinas kung meron nun, ano? So, I sought some information to my mother-in-law who is a retiree. She used to work for the state, so ang dami niyang information na binigay sa akin. I work for the state. Isang parang DSWD dyan sa inyo. But of course, we have better offers here. Madami naman din kasi mahirap na rin dito. Okay, we offer we provide unemployment assistance, cash assistance, food stamps. However, meron siyang just mabilis na lang ito. Meron lang siyang parang hindi naman to habang buhay kami unemployment saka cash assistance. Okay, kailangan meron kang progress. Okay? Now, pag meron kang overpayment, diyan ka namin sisingilin. Make sure talagang meron kang binagbabayad ka rin sa amin kasi na-overpay ka namin. Something like that. I don't know. Wala tayong ganyan. Meron tayo, bigay tayo ng bigay. Pero wala naman progress. Yun nga ang sakit-sakit nga sa dibdib natin na bakit kayo bigay ng bigay sa mga mahihirap? Paano naman yung mga hardworking Filipinos talaga? Bigyan nyo naman din kami. Sila. Di po ba? Okay, so anyway, sir, yun nga, it's about the healthcare. Now, taxation, gusto ko sana sundutan si Madam UK. Sabi ko nila, they don't file UK taxes. They say that. I believe sa US we do. Correct, Mother D? We do. Yes. We file our own taxes on or before April 15. Actually, nasa Pilipinas ako working, I never filed that because the HR team who does that to the employees, correct? Especially for private companies. Okay, homelessness. Meron pa rin tayo dito. They're being provided well, pero syempre kailangan din nilang magtrabaho din para naman magkaroon ng progress. Now,
my brother who lives in who's based in Pampanga, he buys bigas from the farmers, directly from the farmers, para naman talaga makatulong din siya. Pero however, hirap din ng mga farmers natin doon daw, sabi niya. So, yun, ang education, yes, it's very hard na pinapyasan tayo ng education. I'm not sure kung kasama doon yung social assistance. Gusto ko sundan si Your Honorable from Taga Malabon ba yun? The mother who has an autistic child. Yes. I have a niece who's autistic. She goes to school na the school can now cater autistic children. However, kulang sila ng assistance when it comes to, sana meron sanang social funds pa for therapy and lahat. Kasi ang mahal po ng therapy, that's one of the reasons why I'm working so hard also and to provide them, kasi it's the therapy fees. Hindi ho biro. Ang 5,000 ay mahal pa rin ho yan. Hindi na nga 5,000. I think umabot na sila ng 8,000 per month. Yata. So, kailangan mo siyang dagdagan. Yun ang wala po tayo. Lalo na sa wala sa government. Ang nakakadiri na talaga sila. And then, Mother D, I watched your live with Attorney V hanggang 1:00 ng madaling araw kanina. So, I'm hoping kung meron pa tayong online interview with Attorney V today. Kung meron man, please let us know. Because Later. Kung meron man, okay. Okay, that's good. Natin siya sa coverage ng ating rally. No? Yeah, okay. Kasama siya. Mamaya. Yes. Kaya nga po, excited po rin ako. At ngayon po, bilang panghuli po, para sa mga Pilipino po na mga nasa Pilipinas who will and will not be able to join, I tried my best to also convince my friends also, whom I've convinced to vote for BBM, which is I really apologize as well, na parang pasensya na ito. Talagang talaga, hiyang-hiyari naman ako. Although my 2 brothers did not vote for him. Kasi alam na talaga nung dalawa. Ako lang talaga, marupok din ako katulad ni Mother D. Anyway, panangaling ko lang sana ay ang taong bayan ay maging mas malakas at mas maingay sa pinaglalaban nilang katarungan. Kasi hindi na siya makatarungan. Hindi na makatarungan mabuhay sa Pilipinas. And so sad. Yeah. Bumoto ng totoong makatao, makabayan, at makapilipino. At kung maaari, yung may utak naman, please. Yeah. Yung totoong may utak. Okay? Hindi nagdudunong-dunungan lang. Hindi Mr. Google lang o Miss Google lang. Huwag naman gano'n. At lalong-lalo nang huwag namang komunista. Hindi baling komunista, wag naman yung terrorist. Basta yung mga yan, yung mga makabayad na yan. Yes. Utang na loob, maawa kayo sa mga anak ninyo. Mga pamangkin ko, hindi ko alam kung they're safe going to school. Hindi natin alam, they may be 20 years old or 21, but we do not know. Yeah. The crimes are so fucking rampant. True. Magtulungan tayo na walang humpay na basta lahat magtulungan tayo worldwide kasi talaga it's so fucking frustrating. I cannot go home. Yeah. Well, at least kayo po ay nasa mabuting kalagayan dyan. At Yes, kami thank you. ay humihikayat na pumunta sa rally dahil alam natin na kinakailangan magbago ng Pilipinas at naiiwan na tayo ng daigdig sa kanilang pagmarcha patungo sa pagunlad. Correct. Yeah. Attorney, I really hope, sana kung wala lang kaso sa'yo, I really wish you ran again. And people will really vote for you again. It's all skill at this point, okay? But we're praying for you, we're rooting for you, we're rooting for everyone. Prof and Sas, you are such a phenomenal inspiration scholars talaga. I read your articles from Asian Century and Asian Scholar. I do. And of course, Mother D, of course, she's my breakfast, lunch, and dinner all the time. Thank you so much. Again, thank you so much. Si Mother D. Yes, I really love this jingle. Hindi ko alam kung siya rin yung gumawa ng May gumawa jingle din, but really. Thank you so much. Thank you. Please take a rest. God bless you too. Thank you so much. Well, alam May mo,
isa, si Last Bea. but not Si the Bea. least, Oh, si ay Bea. is Bea. Hi, No? Bea. Alam kung nag-a-attend pa rin si Caribina, but Bea, Hi po. our last but not the least, Yeah, your honor, good go ahead. Yeah. Good Save the morning. best for last.